Ayun, ano tayo, day 11. Nandito yung mga kasama ko. Paluto ka na lang sa akin. Mag-ano tayo, nabuboard lang ako. Tsaka, ang gagawin natin is bunker trail, tsaka endurance. Gagawin natin bunker trail. Ito yung nag-record ba? Ito yung pipiliin namin at gagawin ko is so nagawa ko na yung bunker drill. Ito yung pipiliin namin, ito yung helmet, yung firefighting coat. Dito yung radio namin for communication. Tsaka dito yung easy baypack. Ayan yung easy baypack. Tapos yung pants, tsaka yung firefighting boots. Ito yun. So gagawin ko is nagawa ko na bunker drill tsaka endurance. So gagawin ko is maglibot-libot ako for 30 to 40 minutes cardio. So sulit explain ko lang pala yung pagiging bombero. Every time ang nire-respondihan namin is fire pag may sunog, hazmat incidents, medical, tsaka anything na related sa tatlo. So fire, medical, tsaka hazmat incident. So doon lang po umiikot yung namin araw. So basically kahit tulog kami, then you need to wake up midnight para lang magresponde. So ganoon po yung setup ng pagiging bombero, yung pagiging emergency responder, ganoon po yun. So at least tuloy-tuloy pa rin kahit sobrang init, yung tanghali, yun, nagre-responde pa rin kami. Kahit wala kang tulog, obligasyon mo na mag-responde. Yun, ikot lang ako. This is for 30 minutes. Ito naman, explain ko lang saglit. Ito yung flathead axe. Tsaka ito naman yung haligan tool. So very useful to sa amin if rescue, kasi nga ang tawag nito is set of irons. Pagdala namin to, kaya naming i-open yung mga pinto. Kasi ito prying bar, nandyan yung adze, nandyan yung pick nya. So kaya nitong magbukas ng mga pinto maliban lang sa mga metal door. So napakahirap nun. Ito naman, ito yung pamalo tsaka pangkat. Yan ang design nito. Itong na to. This is flathead axe. Yan yun. Ito is haligan tool. So in combination, this is called set of irons. So ito yung ginagamit sa pang-rescue. So pang nagre-rescue kami, ito ginagamit namin. Yan isa sa mga tools namin at yan ang ginagawa namin. Next tool. Next tool is tawag nito is toolkit. A toolkit. So ginagamit to sa pag open ng mga pinto tsaka pinto ng mga sasakyan. Ito naman is used for cutting. So isa din to sa mga cutting tool namin. Basically malaking pliers na to, kaya nitong magputol ng kahit mga mga cable. George, halika, sama ka. George, katuwaan lang, cardio endurance to. Ha? Ha? Naluluto ka? Ayun. So ito a toolkit, tsaka ito naman yung for cutting. Yeah, ito naman is K12. Ginagamit to sa cutting ng mga metal doors, tsaka even cement, kaya nito. So this is carbide carbide tip.
kaya nitong magkat ng semento. Metal bricks kaya nito. So K12, ang brand nito is Husqvarna. So part to ng execution tools. So malupit to at ito yung napakahalagang tool na mostly na ginagamit ng mga bumbero. Yun. Next tool is tawag nito is pike pull. Yung dolo nito is matulis at meron siyang parang hook. So ang design nito is pang sungkit to ng ceiling. Ang pinaka main use nito is to check for any exposures, kung merong exposure o merong continuous na nasusunog sa bubong. So ginagamit to namin, mahalaga to just to check for any extension, kung lumaki yung sunog. Tsaka ito yung panghatak ng mga ceiling. Maganda to. This is called pike pull. Part ng tools ng isang bumbero. Pike pull. Next tool. Pero marami kaming tools sa loob ng truck. So maliban sa laman ng tubig ng meron kami. So meron kaming generator, mga equipments, at mini-maintain namin yung calibration tsaka yung check niyan every month, every week, daily. So chine-check namin yan. Yan yung pagiging bumbero at always kami ready in any emergency. So yan po yung ginagawa namin at yun, tuloy ko lang yung endurance ko. This is for 30 to 40 minutes. Suot na suot ko yung gear at yun, cardio endurance. At kasama dyan yung ang lupit ng cardio. So tuloy ko lang maya after 30 minutes. Yun, tuloy-tuloy pa rin tayo at this is cardio endurance. So tinitest natin yung endurance saka yung cardio natin. Ito yun, setup na to. Explain ko lang yung danger ng trabaho ng mga bumbero. So kami po yung pangalawa sa pinakadelikadong trabaho sa buong mundo, kasi yung una is mining, pangalawa is yung pagiging bumbero, din yung pagiging pulis. So yun yung trabaho namin, yung isang paa namin nakapondo sa bukay. So at least ang pinaka idea pa rin namin is yung safety. So pag delikado at wala yung analysis tsaka benefits, hindi naka-outweigh dun sa benefits ng mga kuwan, so hindi kami nag-take ng risk. But ang idea is ang apat na priorities namin is life safety, save lives, then incident stabilization. Hindi namin pinapalala yung incidents, kundi ina-stabilize namin, or kung may sunog, ina-under control namin. So yan yung pinaka-basic idea na incident stabilization. At ang pangatlo is property conservation. So we save properties, at ang pang-apat is environment conservation. So yun lang po. At yun, tuloy-tuloy pa rin yung natin. Tuloy-tuloy pa rin yung cardio endurance natin, at this is 40 to 1 hour. 40 minutes to 1 hour. Pala ng bombero is pag nagre-responde kami is around 70 pounds to 100 pounds yung dala-dala namin. Yung bigat ng helmet, yung bigat ng safety pack, yung bigat ng firefighting coat,
gloves, lahat ng mga tools namin, tsaka yung coat, yung bunker pants namin, tsaka yung boots. So maliban dyan, may mga tools pa kami, may ibang tools. So sobrang bigat. Meron kaming 70 to 100 pounds na dinadala pag may responde. Andyan pa yung weather conditions, andyan pa yung IDLH, yung immediate danger to life and health. So yan yung pinaka-risk. Yun, tuloy-tuloy pa rin tayo. Walang tigil, 30 to 40 minutes. Right. Ayun, ginagawa natin to na pinapakita natin kung ano yung trabaho natin. So sabi ko nga, we respond to fire, medical, tsaka yung hazmat incidents. So hazmat incidents, marami yan. Kasama dyan yung seaburn, yung chemical, biological, natural, radiological. So lahat yun about seaburn tsaka mga toxic chemicals. Hindi ko lang na-explain pa yung yung purpose ng mga 5 gas meter namin, but over time explain natin yan. Ayun, tuloy-tuloy pa rin tayo. Cardio endurance, ginagawa natin yan para ma-maintain natin yung physical fitness at maging ready tayo sa mga responde at sasana yung katawan natin na always active, always alert, tsaka always ready to rescue. Alright, cardio endurance. Yun, nandito ko ngayon sa rear ng vehicle namin at tuloy-tuloy pa rin yung cardio endurance natin. Pagod na ako pero walang sinasanto yung walang sinasanto yung discipline tsaka consistency. This is day 11. For you guys, I will do it. Cardio endurance at bunker drill. Let's go! Natin ito yung PFT, physical fitness, kasi malapit na rin yung medical ko. So kino-consider ko to na this is my physical fitness. Tuloy-tuloy ko itong gagawin, kaya inaano ko yung 100 days challenge kasi kasama dyan yung, so my reflection is, yung reflect ko is yung planning ko, calendar, meditation, tsaka writing, kasama lahat yun. Pero sa BFit, nandyan yung physical fitness, nandyan yung being socially fit, yung personal fitness ko, yung someday, baka yung pagiging physically fit, kasama yun yung pagiging mathematically fit, logical fit, natural fit, lahat yun. Yung 8 intelligence na yan, hinahinay natin i-develop yan at yun ang fitness na sinasabi ko. So 8 intelligence, interpersonal, personal, mathematical, logical, social, natural, kasama dyan, interpersonal, kasama dyan, basta 8 yan. So yan ang fitness na sinasabi ko, yung 8 na yan, napakahalaga niya. So after fitness, ang ginagawa natin is yung learn. So babasa tayo ng libro or nakikinig ako ng audiobook. Then pang last is last na format natin na hidden nga sa sabi ko nga, hindi ko pinapart sa execution kasi lahat naman ang ginagawa natin is action. So tatlong yun. So action, execute agad. So ito ginagawa natin, cardio endurance. Ayun, yung discipline natin, walang pinipiling yan. Walang pinipiling oras tsaka diskarte. Walang pinipiling araw man yan o schedule. At least na-promise tayo na ito gagawin natin day 11, bunker drill, cardio endurance. So ginagawa natin yan 30 to 40 minutes of my time. Cardio endurance, nagsusuot ako ng around 90 pounds to 100 pounds na PPE. So ito yun, malupit tayo, malakas tayo either on any adverse condition. So kahit mahangin, kahit sunstorm, kahit tag-ulan, kahit maputik, kahit mainit, kahit taglamig, so ginagawa natin yan, nagre-respond din tayo dyan. Yan yung malupit na ginagawa natin. Tuloy-tuloy pa rin tayo, cardio endurance.
Ayun nga, yan, malapit na tayo matapos. 40 minutes na, pero mag-exit tayo sa sa goals natin tsaka expectation, kasi yun ang talagang ginagawa ko. Pag may goal ako, nai-hit ko, still I keep pushing, push and push until yung sa pinaka-limit ko. So tuloy-tuloy pa rin at yun nga, pero malapit na tayo matapos. Ito ginagawa natin as a pagiging bumbero, to save lives, property, and to conserve the environment. Malapit na tayo matapos, pero tuloy-tuloy pa rin. Meron lang akong i-explain. So, yung pagiging bumbero, ang ginagawa namin is we always do our job in pairs. So, meron kaming buddy system. Every time na gumagawa kami ng isang task, always yung buddy system. Bawal yung freelancing, at always, every time na papasok kami sa building, always na may rapid intervention po. So, automatic yan. Meron nang nakaabang na rescue crew. So yan ang part ng protocol namin, na part ng safety. Ang tawag dyan is yung rapid intervention crew. So malaking bagay yan. So ang pinaka main purpose ng yan is nakaabang yan for rapid execution for the crew nasa loob. So ganun po, may mga procedure kaming naka-establish, lahat yan rated. So ang tawag dyan is standard operating procedure at standard operating guidelines, at may mga rules yan. At sa tingin ko yun lang, at kung explain ko, isang buong libro yan. So bawat topic iba-iba yan, at ito lamang, kailangan po, at tatapos na tayo sa cardio endurance. See you in the next vlog. This is day 11. Bye bye.